Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro, nawa ay nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon, at saan man kayo naaabot ng ating video. For today's video ay mayroon po tayong tatlong good news na ibabahagi sa inyo, at nakaka-good vibes sa ating mga kapatid sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro. Ang unang good news po ay, sinabi ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr., na iniisip ng gobyerno ang posibleng pagbibigay ng 20,000 pesos na insentibo para sa mga qualified government employee ngayong taon. Ang ikalawang good news naman ay, inaprubahan ni DepEd Budget Secretary Pang-Andaman ang 303.5 million pesos para sa construction ng 120 classrooms. At ang ating pangatlong good news naman ay, itinulak ni Senador Sherwin Gatchalian ang alokasyon na 1.9 bilyong pesos para sa pag-hire ng libu-libong non-teaching personnel upang matulungan ang pagbabawas ng trabaho ng mga guro. Para sa buong detalye, tapusin na panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. Bongbong Marcos, Malls giving 20k incentive to government workers, na ipinablish ni Jean Mangalus, sa PhilippineDailyInquirer.net. Manila, Philippines. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., noong Biyernes na iniisip ng gobyerno ang posibilidad ng pagbibigay ng 20,000 pesos na insentibo para sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno sa executive branch. Noong Desyembre taong 2022, ibinigay ng gobyerno ang isang insentibo para sa pagkilala sa serbisyong ibinigay sa mga kwalipikadong empleyado. Lahat ng mga Pilipino ngayon, naghihirap. Kaya kung ano ang maitutulong natin, gagawin natin, sabi ni Marcos sa isang ambush interview sa Taguig City. Ganun pa man, titingnan natin kung kaya natin ito, kung ito ay talagang praktikal, kung ito ay financially feasible, sabi niya sa mga reporter. Sinabi ng Pangulo na kailangan hintayin ng gobyerno hanggang sa katapusan ng taon ng fiscal upang malaman kung ano ang kaya nitong ibigay sa kanyang mga manggagawa. Kamakailan lang, inilabas ng Department of Budget and Management ang 69.4 na bilyong piso para sa year-end bonuses at cash gifts ng mga kawani ng gobyerno. Para sa ating ikalawang good news, DBM approves 303.5 million pesos for construction of 120 classrooms, na ipinablish ni Ruth Abigite Carlos sa Philippine News Agency. Manila, iniaprubahan ni Kalihim ng Budget Amena Pang-Andaman ang pagpapalabas ng pondo na nagkakahalaga ng 303.5 million pesos para sa pagtatayo ng 120 silid-aralan sa 21 lugar sa buong bansa. Sa isang pahayag noong Miyerkules, sinabi ng Department of Budget and Management na nagsumite ng kahilingan para sa pagpapalabas ng pondo ang Department of Public Works and Highways, at ang Department of Education sa ilalim ng Basic Education Facilities Batch 2 para sa taong 2023 upang itayo ang mas marami pang silid-aralan sa bansa. Ayon sa DBM, iniaprubahan ni Pang-Andaman ang kahilingan ng DPWH at ng DepEd matapos kumpletuhin ang mga kinakailangang dokumento para sa pagpapalabas ng pondo. Kabilang sa mga kinakailangang dokumento ang listahan ng mga paaralan na aprobado ng mga Undersecretary ng DepEd para sa Infrastructure at Facilities, at Finance, Budget Execution Document No. 1, Financial Plan, Fiscal Plan, at Monthly Disbursement Program. Ang kabuuang autorisadong alokasyon para sa mga special provisions sa fiscal year 2023 budget ng DepEd na 15.7 billion pesos ay isinasagawa ng DPWH. Kasama dito ang 15.6 bilyong pesos para sa pagtatayo, pagpapalit, at pagtatapos ng mga gusali para sa kindergarten, elementarya, at sekundaryang paaralan at technical vocational na mga laboratorio, at iba pa, ayon sa pahayag. Ang mga mag-aaral at guro ay maaaring mag-expect ng mas maraming classrooms na itatayo sa iba't ibang paaralan, dagdag pa nito. Binigyang diin ni Pang-Andaman ang pangangailangan na palakasin ang sektor ng edukasyon, na sinasabing ito'y isang mahalagang bahagi sa pagpapalaganap ng social and human development ng bansa. Sinabi niya na ang pagpapalabas ng kinakailangang pondo ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na mapabuti ang mga pasilidad ng edukasyon upang makalikha ng conducive learning environment para sa lahat ng mag-aaral, kabilang na ang mga nasa liblib at mahirap na maabot na mga lugar.
Ang edukasyon ay isang pagkakataon para sa bawat Pilipino na mapabuti ang kalidad ng kanyang buhay. Ang edukasyon ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na makamit ang tunay na kasaganaan. Ngunit ito rin ay isang kolektibong responsibilidad na magtulungan para ang bansa ay makamit ang ganap na pang-ekonomiyang paghilom at pag-angat. Patuloy nating pondohan ang edukasyon, sabi ni Pang-Andaman. Samantala, narito ang ating ikatlong good news. 1.9 billion pesos, AID for hiring of non-teaching personnel, ipinablish ni Leonel Abasola, dito pa rin sa Philippine News Agency. Manila, inirekomenda ni Senador Sherwin Gatchalian ang alokasyon ng 1.9 bilyong peso para sa pag-hire ng libu-libong non-teaching personnel upang matulungan ang pagbabawas ng trabaho ng mga guro at bigyan sila ng pagkakataong mag-focus sa pagpapabuti ng kalidad ng kanilang pagtuturo. Ginawa ni Gatchalian ang galokasyong ito matapos malaman na walang pondo na inilaan para sa pag-hire ng non-teaching personnel sa ipinasang 2024 national budget ng Department of Education. Inirecommend namin ang alokasyon ng 1.9 bilyong pesos, alam kong malaking halaga ito para sa pagkuha ng 5,000 administrative officers at 3,000 project development officers, upang matulungan ang ating mga guro na alisin ang kanilang administrative responsibilities. Ito ay isa sa mga madaling gawin na magpapabuti sa kahusayan sa ating mga silid-aralan, sabi ni Gatchalian sa plenary debates hinggil sa budget ng DepEd noong Lunes. Binanggit ni Gatchalian, na siyang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, kung paano naapektuhan ng sobrang trabaho ang kalidad ng pagtuturo sa mga pampublikong paaralan. Noong 2019, ipinunto ng Philippine Institute for Development Studies na ang tunay na pagtuturo ay naaapektuhan ng iba't ibang administratibong at suportang trabaho ng mga guro, kabilang na ang kanilang pakikiisa sa mga programa tulad ng mass immunizations, deworming, at elections, sa iba't ibang aspeto. Noong 2022, hinihimok ni Gatchalian ang DepEd na pag-aralan ang rekomendasyon ng PIDS na gawin ang evidence-based studies hinggil sa trabaho ng mga guro, na magre-repaso sa kanilang mga trabaho at magbibigay daan sa kanila upang makabalanse sa kanilang workload at maglaan ng mas maraming oras para sa pagpapabuti ng kahusayan ng mga mag-aaral. Ito ay isa sa mga rekomendasyon ni Gatchalian nang ipresente niya ang mga natuklasan sa Oversight Review hinggil sa implementasyon ng Magna Carta for Public School Teachers, Republic Act No. 4670. Plano rin ni Gatchalian na mag-file ng mga amendment sa Magna Carta for Public School Teachers upang gawing mas tugon sa kasalukuyang mga hamon at pangangailangan ng mga guro. At dito po nagtatapos ang ating video, nawa ay nakadagdag good vibes sa inyo ang ating video ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, mangyaring pakisulat ng inyong comment sa comment section, para po patuloy kayo maka-access ng latest information, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.